Nako lagot, biglaan to. Prof. Winnie Monsod, kumanta PBBM admin is hopeless. Malaking sampal sa muka. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Malacanang Watch 2024. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Malacanang Watch 2024 at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Bigyan natin ng reaksyon ngayon itong pahayag ni Professor Winnie. Ayun, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Siyempre, supportahan natin yan si General Macanas. The General's Viewpoint, ipagpatuloy natin. Monsod, isang Winnie Monsod, ekonomista na nire-respeto sa kanyang larangan sa pagiging economist. Sa isang interview, tinanong siya kung may pag-asa pa ba ang PBBM admin for the last 3 years up to 2028. Ayun. Sabi niya, do you want my honest opinion? Yun, salita. So ano ang nakikita ni Professor Winnie Monsod sa administrasyon ito? Nako, masakit po ang katotohanan. Kaya lang, kung minsan tanggapin natin dahil ang katotohanan, yan, magigising ka talaga. Okay, pakinggan natin ito. Tama yun. Tama yun. Masakit talaga tanggapin ang katotohanan kapag yun ang nalaman mo. Bigyan natin ng reaksyon. There's still hope for this administration in the last 3 years until 2028. You want my honest opinion? Because No. you've got people around the president who do not deserve to be in government. Who do not. He has so much potential. And he means well. His first SONA address, I was kind of impressed. He was so kind to Duterte, and now he's so brutal to Duterte. You know how these things change. He was so thankful to Duterte. I mean, don't look at what he talks about. You look at what he does. So is there still hope for this administration in the last 3 years until 2020? Ayan, inulit-ulit ni General. Honest opinion. Minsan no. You've got people around the president who do not deserve to be in government. Who do not. Ayun ito yung sinasabi ni Prof. Winnie Monsod. No? Parang yung sinasabi dito na yung mga taong nakaikot sa kanya ay hindi deserve na magkaroon ng posisyon sa gobyerno. Hindi, sa totoo lang, alam nyo, nung nagkaroon ng eleksyon ng 2022, alam nyo talaga, is maayos naman. Diba? Lagi kong sinasabi nga na, ang ganda ng naging tandem, Marcos tsaka Duterte. No, ang iniisip ko noon, ito na lang ang iboboto ko, Marcos Duterte. Parang ayoko nang ibigay yung pagkakataon sa iba, no, kung magkakaroon ng presidente. Diba? Kasi nga, syempre, alam naman natin, ang hinihintay natin noon, nung panahon ng eleksyon na yon, is yung makakapagpabago ng senaryo sa politika dito sa atin sa Pilipinas. Yung makakapagpabago ng takbo ng Pilipinas. Pero ngayon, nabago naman. Nagkaroon ng mga ganyang klaseng problema. Yan ang naging pagbabago. Diba? Hindi yung pagbabago ng bansa natin yung nangyari. Diba? Ang nangyari kasi dito, no, ayos naman talaga yung unit team kung tutuusin nung una. Ang ganda-ganda tignan eh. Diba nung nagpunta si PBBM sa ibang bansa, diba si BP Sara muna yung pumalit sa kanya. Napatakbo naman ng maayos. Ang ganda ng palitan nila, ang ganda ng mga anuhan nila. Diba wala namang problema. Kaso nga lang simula nang dumating yung mga inappoint ni PBBM na hindi ewan ko kung sino-sino yan. Pero yung iba dyan, diba, alam nyo na mga katunay, doon na nagkaroon ng problema. Kasi parang ang nangyari, maraming nag-ambisyon diba? Sa mga posisyon, mga ganon. Hindi naman kasi mawawala sa politika yan Yung mga nag-aambisyon, diba? Nag-aambisyon na maging makaupo sa ganito, maging ganito. Kaya yun ang nangyari. Isa-isang natanggal yung mga taong kasama ni PBBM nung kampanya, nung eleksyon. Diba? Na nakasama niya since day one. Natanggal sila, nawala sila. Imbis na sila yung makasama ni PBBM, hanggang ngayon, hindi na sila. Parang naging kalaban ngayon sila.
Dahil syempre natanggal sila. Kumbaga meron silang mga hindi nagustuhan sa kalakaran. No? Tapos hanggang sa dumating na dito kay VP Sara Duterte na. 'Di ba? Kay Tatay Digong, nagkaroon na ng problema sa mga Duterte. Alam nyo kasi, parang sa akin kasi, hindi ako nakukumbinse na si PBBM lang ang nag-iisip netong mga ganitong bagay. Para sa akin kasi parang merong 'di ba? May mga bulong na nakaikot kay PBBM. Yun ang yun ang naging problema. Yun ang kumbaga nakasira sa image. No, yung sinasabi nga ni Prof. Winnie Monsod na yung nakaikot. Minsan kasi mas nakakasama pa yun eh. Kapag ikaw bulong ka, yung mga, kita nga natin yung kasabihan, yung mga chismis sa kanto, nakakapagpasama ng balita yun. Di ba? Ngayon, syempre, kung ano yung mga bulong sa kanya, lalo kung hindi maganda, kung yun ang paniniwalaan, talagang masisira kahit yung magandang pagkakaibigan. Di ba? Kahit nga best friend, kayang pag-awayan ng mga maling bulong-bulungan. Diba? Ang problema na lang kasi kung maniniwala ka sa mga taong bumubulong sa'yo o hindi. Kaso nga lang, ang nangyari is parang napaniwala siya dun sa mga bulong-bulungan na yun sa kanya. Yung mga bumubulong sa kanya. Kaya ganyan ngayon ang naging Diba? Pero kung diba? Si BBM, may desisyon talaga siya na hindi niyo ako pwedeng diktahan. Ayun, maganda yon. Siguro hanggang ngayon ang unity buo pa. Kaso nga lang talagang parang pakiramdam ko parang ang daming nakialam eh. Ang daming nakialam sa dito sa gobyerno ni BBM. Maraming nakialam talaga. Kaya nagkaganito yung problema. No, na hindi naman dapat magiging problema. No? Mantakin mo, ang tagal na magkasama, Marcos, Duterte, magkaibigan si Amy, si VP Sara, 'di ba? Nagkaroon ng ganitong problema na hindi naman natin inaasahan na nakita naman natin ng eleksyon napakaayos naman nila. He has so much potential, and he means well. His first SONA address, I was kind of impressed. He was so kind to Duterte, and now he's so brutal to Duterte. How these things changed. He was so thankful to Duterte. I mean, don't look at what he talks about. You look at what he does. Ayun, tama si Prof. Winnie Monsod doon. Alam natin is nakakapagsalita ng hindi maganda si PRRD. Yun yung sinasabi ng mga tao na galit kay PRRD. Kaya ginanyan niya si PRRD, ganyan-ganyan eh. Masama kasi yung mga sinasabi kay Marcos kung ano-ano pang pinagsasasabi. Kumbaga dito sa sinasabi ni Prof. Winnie Monsod, sana wag na lang tignan yung sinasabi ng mga Duterte. Tignan na lang kung ano yung ginawa ng mga Duterte sa mga Marcos. Parang si Amy, ang tinitignan na lang dito ni Amy is yung nagawa sa amin ng mga Duterte, di ba? Parang ganun. Yung nagawa nila sa pamilya ko. Di ba? Ang dami kasing administrasyon ng dumaan, wala man lang pumansin kay Apo Lakay. At sinasabi nga ni Senator Amy, yung isa pa doon, sa isang administrasyon na yun, is kamag-anak pa nila. Pero hindi nagawa ng paraan para ilibing si Apo Lakay dito sa Pilipinas. Sino lang ba yung tao na naglakas loob, no? At hindi pinansin kung ano yung sasabihin ng mga tao sa kanila. Basta ilibing lang si Marcos dito, si PBBM tuloy. Si Ferdinand Marcos Sr. dito sa Pilipinas, si PRRD lang. 'Di ba? Halos wala silang nagawa nung sinabi ni PRRD na dito ilibing si Apo Lakay. Yung palang napakalaking bagay na dapat nang ipagpasalamat eh. 'Di ba? Kasi yung yung mga sinasabi siguro ni PRRD, na lang yun dala na lang ng galit dala na lang ng nangyari sa sitwasyon. Kasi alam naman natin yung naging sitwasyon ni VP Sara. Ngayon, kung may nasabi naman siguro si PRRD nung eleksyon na merong nasasabing hindi masama kay PBBM, hininto niya naman Hindi niya naman tinuloy. Kailan na lang uli nagsalita si PRRD ng hindi magaganda kay PBBM is nung si VP Sara ay inipit sa confidential fund. Yung parang naiwan si VP Sara sa ere. Doon lang talaga umalma si PRRD. Siyempre, aalma siya dahil nakita niya naman yung anak niya na parang walang kakampi at parang napapabayaan. Siyempre, bilang suporta,
Sino ang susuporta sa'yo? Siyempre, tatay niya yun eh. Kamag-anak niya yun. 'Di ba? Yun ang susuporta sa kanya. Kaya, bumalik na naman yung ganong sinasabi ni PRRD. 'Di ba? Kaya hindi mo rin masisisi si PRRD sa kung ano man yung nasabi niya. 'Di ba? Pero sana, tinitignan na lang talaga kung ano. Tinitignan na lang kung ano yung nagawa ng mga Duterte sa mga Marcos. Dahil yung mga administrasyon, ulitin ko, lahat ng administrasyon is hindi nila ginawa yung mga nagawa ni PRRD para sa mga Marcos. At isa pa nung nakaraang eleksyon, 'di ba? Naging malakas ang laban ng mga Marcos simula nung nasama ang mga Duterte. Nagtandem sila. Dahil nga yung mga botante ng Duterte at botante ng Marcos ay nagsama. 'Di ba? Kitang-kita naman natin eh. Kung 15 million ang bumoto kay PRRD, 15 million ang bumoto kay Bongbong ng Vice President, pag nagsama, kita nyo lumabas 31 million tsaka 32 million, 'di ba? Ganun yun. And during Duterte, Okay, so, agree ba kayo sa sinabi ni Professor Willie Monsod na wala ng pag-asa ang administrasyong ito? He has so much potential. Kumbaga sa akin, parang wala ng pag-asa kung patuloy pa rin napapakinggan yung mga bulong-bulungan. Mas maganda kasi magkakaroon ng pag-asa talaga kung maninindigan talaga. Yung talagang tatayo ka sa sarili mong desisyon, tatayo ka sa sarili mong mga paa. Ganun yun eh. Kung ikaw ay may sariling paninindigan, dapat yun ang gagawin. Kasi talagang kung makikinig lang sa mga advice ng bulong-bulungan, di ba, hindi mo alam kung tama yung binubulong sa'yo eh. O mali. Di ba? Minsan kasi mga mabulaklak ng dila ng mga bumubulong na yan. Mapapasakay ka na lang basta-basta. Kaya nga nagkakaroon ng mga illegal recruiter, di ba? Ang gaganda ng mga pinapangako nila. Tapos pag nandiyan na, nakapagbayad ka na ng placement fee, sabay tatakbuhan ka, hindi ka pala makakaalis. Di ba? Kaya nga may mga ganun-ganun ng mga manluloko. Di ba? Kumbaga, may kasabihan na kung hindi ka magpapaloko, hindi ka maluloko. Ganun yun. Pero kung bumubulong sa kanya is yung mababait, mga maaayos, talagang sa ikaw ang unlad ng bansa ang iniisip, magiging maganda yung takbo at hindi sigurado maghihiwalay ang Duterte at Marcos. 'Di ba? Potential, sabi. Ako rin, naniniwala ko nung panalo na may magagawang maganda ang Marcos administration. Lalo na nung nandyan pa si Atty. Vic Rodriguez. Oo, dati naman kasi talaga eh. Ang ganda ng ginagawa ng administrasyong Marcos. 'Di ba? Nung pag-upo ni PBBM, maganda naman, gaganda ng mga plano niya eh. No, para sa akin, hindi ko kinukot siya. Talagang totoo yung sinasabi ko. Yung kompleto pa sila ha. Nung talagang hindi pa napapalitan yung mga talagang tunay na kasama ni PBBM. Kaso nung nangyari na, nandiyadyaan na kung sino-sino na yung mga pumasok, doon na nagkanda leche-leche. Diba? Yun ang naging problema. Ngayon, sino ba dyan? Sino ba sa kanila? Sino ba dyan ang nagpapadilim sa isip ni PBBM? Diba? Yun ang dapat na chupi-chupi, parang gano'n. Oh, sa PBBM naman kasi. Naman kasi. Diba? Sa mga nakabasa sa inyo sa libro ni Atty. Vic, they want good governance. At they started on the right foot or right direction. Ayun yung sinasabi ko, na kapag ang bumubulong sa'yo ay para sa bayan ng talagang kapakanan ng taong bayan ang iniisip, magiging maganda yung patakbo mo. Pero kung ang bumubulong sa'yo sa sariling kapakanan ng iniisip, ay malaking problema yun. Ang mangyayari talaga is magwawatak-watak talaga kung sino yung mga against doon sa magiging desisyon mo na ibinulong sa'yo. Diba? Gusto nila mag-set up ng good governance team. Maganda sana yun. Kaya first 3 or 4 months maganda. Oo. Sinasala ng todo ni Atty. Vic yung i-appoint. Dahil gusto nga nila na yung kampanya nila na bayan babangon muli, ayaw nilang mapahiya sa taong bayan. Kumbaga si Vic Rodriguez noon, parang napakahigpit siya sa pagpili ng mga tao. 'Di ba? Siyempre, mahigpit ka sa pagpili ng mga tao, hindi kami makapasok diyan ha.
Kumbaga, siya yung kailangan mo nang i-evict. Parang gano'n. 1.6 million Kaya Filipinos. inibig siya. Gusto nilang i-fulfill your promise. Oh. Na mas magaan buhay, mas magandang kinabukasan. Yes. Para sa akin sana, hindi na lang nag-ano si PBBM eh. Hindi na lang nagpalit ng mga tao. Sana yun na lang. Di ba? PBBM administration has so much potential. Wala sanang Agree ako problema. dito kay Professor Winnie Monson. Kaya lang, dito na, nung may nakialam. Ayun lang. Yeah. O yung nakailang mga katunay. Oh, katuwaan lang tayo. Comment nyo sa comment box, sino yung nakikialam na yun. Kaya nagkandaleche-leche na. Oh, ayan ha. Oh, kasino. Sabi ni Professor Monson, those who are in government do not deserve yung mga nakapalibot sa presidente. Ganon din ang sinasabi ni Senator Amy. Napapalibutan yung kapatid niya. Napapalibutan ng demonyo. So, yun. Yung sinasabi ko eh. Kapag ikaw napapalibutan ka ng demonyo, pag lahat bumubulong sa'yo, puro demonyo, ay wala na. Wala na, masisiraan ka na ng diskarte, masisiraan ka na ng bait. Parang ganun yun eh. 'Di ba? Pero kapag yung mga anghel ang nakapaikot sa'yo, ang ganda, ang liwanag ng isip mo. No? Ang problema. Para naman natin sinabing demonyo si ano. Oh. So, nung hindi na makatiis si Atty. Vic, umalis siya. Oo, umalis na. Oh. Dahil iba ng direksyon eh. Oh, ngayon, ito na tayo ngayon. Nagkaloko-loko. Nung una, very thankful ang administrasyong ito, ang presidente sa Pangulong Duterte. Nagpapasalamat. O ano na ngayon? Napaka-brutal na. Totoo yun. That's the correct word. Oh, pakinggan natin Kasi ulit. kaya ano eh, kaya ganyan, syempre pagkatapos ng termino ni PBBM, maraming naghahangad na maging presidente din. 'Di ba? Gusto ring makuha yung posisyon ni PBBM. Syempre parang gusto nila samantalayin o habang nakaupo si PBBM. Pagkatapos ng termino nito, kailangan ako naman sa susunod. 'Di ba parang ganon? Kaya parang, si BP Sara nakikita na malakas, sibakin natin to. Kailangan tanggalin natin to. Parang ganon ang nangyari kay VP Sara. Ang ganda oh. With this administration in the last 3 years until 2028. You want my honest opinion? No. Because you've got people around the president who do not deserve to be in government. Correct. He has so much potential. And he means well. His first SONA address, I was kind of impressed. He was so kind to Duterte, and now he's so brutal to Duterte. How this Naging changed. brutal He na. was Nag-iba na yung so ano. thankful to Duterte. I mean, don't look at what he talks about. You look at what he accounts. Okay. Magbasa tayo sa mga comments. Sayang. Stefan, sabi niya, worst corrupt president ever had in history. Kita nyo yung nangyayari, no? Kumbaga, kung yan yung comment na yan, yung binasa ni General Macanas, kung hindi man ginagawa ni PBBM yan, kita nyo, nadadamay si PBBM. Kumbaga, kung ano yung nagiging sa mga tao niya, sa kanya talaga tumatalbog, sa kanya tumatama. Ganun talaga yung mangyayari. 'Di ba? Pero kung good yung mga nakapaikot sa kanya, good yung nagiging comment sa mga tao niya, good din ang magiging comment sa kanya. Ganun yun eh. Budget 2025. Ang dami ng pumuna. Worst budget in history. Ex-Senate President Franklin Drilon, Senator Lacson, yan, Attorney Vic Rodriguez, Congressman Ungab. Ang dami ng kasong isinampa sa Supreme Court against sa budget 2025. Most corrupt. Angelito Alindayo. BBM is the greatest traitor of all time. He doesn't have a word of honor. Ang daming hindi The biggest magandang mistake that ang daming mga negative feedbacks talaga na lumalabas. Paul voted BBM. Isa na ako doon. My greatest mistake sa political is pag Yun boto lang. kay BBM.
Logie Bitoy, same opinion. No more Pag-asa. Leo Paloma. Kasi lahat naman talaga di ba, nagsasabi ng gano'n na hindi nila inakala na ganito mangyayari talaga kasi. Kasi syempre, katandem niya si VP Sara Ang buong akala natin talagang magiging maayos di ba? Talagang totoo yung kasibihan na maraming namamatay sa maling akala. Nagulat na lang tayo. Correct, hopeless because of corruption. Ronald Sato, indeed, true. Pai Cranel, the worst president in the Philippines. Riel Garol, she's just telling her honest opinion, her reality. Xia Lum, Bongbong is just a puppet president. Yun lang. Reggie Prudente, tama kayo, Ma'am Winnie. Yes. Parang puppet president, parang sinasabi dun sa comment, sunod-sunuran. He's so kind to Duterte because he owe a lot to Duterte. The burial of his father, the freedom of his mother Imelda, from hated family in the Philippines. Kumbaga parang naging unfair sa mga Duterte yung nangyari. Turn into the throne of power because of evil people who surrounded him. In the lights of removal Talagang nakasama yung mga taong nakaikot. And Browner. Absolutely correct, sabi ni Marife Wahid. Hopeless government PBBM. Ayun, natating nato ngayon ang video na nagbula kay Malacanang Watch 2024 at syempre nato ngayon natin ang boses na yon na nagbula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.